Dito, tuturo ko sa inyo kung paano gawin ang CPU scheduling gamit ang FCFS or yung tinatawag na first come first serve. Na kung saan, ito yung simpleng algorithm sa CPU scheduling. Kung sino yung unang dumating, yun ang unang ipaprocess. Dito may ginawa akong process. Ito yung P1, P2, P3, and P4. Then, arrival time is 0, 1, 2, and 3. Ito yung oras sa pagdating. Then, yung burst time is 5, 3, 8, and 6. Ito naman yung haba ng proseso ko. Then, dito naman, ayusin natin ang proseso or process ayon sa oras ng pagdating. Ito yung P1, P2, MP3, MP4. Then now, dito sa gagawa tayo ng Gantt chart. Dito is mauna dito si P1. P1 ay magsisimula sa oras na 0 at matatapos sa 5. Then si P2 may burst time na 3. Kaya si P1 add lang sa burst time ni P2, kaya si P2 ay matatapos sa 8. Then si P3 naman ay may burst time na 8. Si P2 add lang natin sa burst time ni P3. Ito yung 8, kaya si P3 ay matatapos sa 16. Then si P4 naman ay may burst time na 6. Kaya si P3 add lang natin sa burst time ni P4. Ito yung 6. Kaya si P4 ay matatapos sa 22. Then now, gagawa tayo ng table. Nandito yung process, arrival time, burst time, completion time, turnaround time, and lastly, waiting time. Dito sa turnaround time, subtract or minus lang natin si completion time to arrival time. Si P1, may arrival time na 0, minus lang sa completion time na 5. Kaya ang turnaround time ni P1 is 5. Si P2 may arrival time na 1, minus lang natin sa completion time na 8. Kaya ang turnaround time is 7. Si P3 may arrival time na P2, minus lang sa completion time na 16. Kaya ang turnaround time is 14. Si P4 may arrival time na 3, minus lang sa completion time na 22. Kaya ang turnaround time is 19. Sa waiting time naman, yung turnaround time, subtract lang or minus lang natin sa burst time. Si P1 may burst time na 5, minus lang sa turnaround time na 5, kaya ang waiting time is 0. Si P2 naman may burst time na 3, minus lang natin sa turnaround time na 7, kaya ang waiting time is 4. Si P3 naman may burst time na 8, minus lang natin sa turnaround na 14, kaya ang waiting time is 6. Si P4 may burst time na 6, minus lang natin sa turnaround time na 19, kaya ang waiting time is 13. Is kukunin natin ang average computation ng turnaround time and waiting time. Sa turnaround time, add lang natin yung 5 plus 7 plus 14 plus 19 is equal to 45, and divide to 4 process equals to 11.25. Then sa average wearing time naman is add lang natin sa 0 plus 4 plus 6 plus 13 equals to 23. Divide lang natin sa 4 process, then equals to 5.75. Sa throughput is divide lang natin ang process na 4 sa completion time na kung saan natatapos. Ito yung 22. 4 divided 22 is equal to 0.1818. Ngayon ay ituturo ko sa inyo ang SRTF or Shortest Remaining Time First. Ito ay isang uri ng preemptive CPU scheduling algorithm. Ito, meron ako dito process na ginawa. Ito yung P1, P2, P3, and P4. Then may arrival time din ulit na 0, 1, and 2, and 3. And may burst time na 8, 4, 2, and 1. Then ito ipapaliwanag ko sa inyo step by step para makuha natin sa Gantt chart. Okay, simulan na natin sa oras na 0. P1 lang ang available, tatakbo si P1. Sa oras naman na 1, dumating si P2 to 47 remaining ni P1.
P1 mapuputol, papasok si P2. Sa oras naman ito, oras 2, dumating si P3. Then 2 to 3 remaining ni P2. Then si P2 mapuputol, papasok si P3. Ito naman ay si oras na 3, dumating si P4. And 1 to 1 remaining ni P3. P3 tutuloy muna kasi parehas, pero nauna na siya. Sa oras naman ni 4, oras 4, tapos na si P3. Si P4 ang susunod. Oras 5, tapos na si P4, babalik kay P2. Sa oras 7, tapos na si P2, babalik kay P1. Oras 11, tapos na si P1. Ngayon ay gagawa tayo ng table. Nandito na naman ulit si process. Arrival time, burst time, completion time, turnaround time, and also, lastly, waiting time. Ngayon, dito ulit si completion time. Meron na tayo 11, 7, 4, and 5. Para sa P1, P2, P3, and P4. Then, kukuha naman natin sa turnaround time. Ito naman is yung natin dito is para makuha yung sa turnaround time is subtract lang ulit natin yung completion time to arrival time. Ito yung 11 minus 0 equals to 11, and 7 minus 1 is equal to 6. 4 minus 2 equals to 2, and 5 minus 3 is equals to 2. Then dito rin sa waiting time, subtract lang din natin. Then ito naman, pagkuha naman dito is turnaround time and to burst time. 11 minus 8 is equal to 3, and 6 minus 4 equals to 2, and 2 minus 2 equals to 0, and 2 minus 1 equals to 1. And sa average computation naman ay si average turnaround time or T18 tawag. Ito naman is add lang natin yung bawat isa, yung 11 plus 6 plus 2 plus 2 is equal to 21. And divide lang natin siya sa process na 4 is equal to 5.25. Then, ganun din sa average wearing time or WT tawagin. Ito naman, add lang natin din in 3 plus 2 plus 0 plus 1 equals to 6. 6, divide lang natin sa process na 4 and equals to 1.5. Then throughput niya is kukunin lang natin yung process, divide lang natin yung lastly na sa Gantt chart, yung sa completion time is 11 is equals to 0.3636.